Alright, good day mga lods. So, long time no vlog na mga lods. And so, for today's vlog natin, i-share ko sa inyo kung ano yung settings ko sa fan control ng aking ECU na NK Fullstan Next. Ito yung pinakamadalas tanong sa akin ng mga viewers ko or followers na bakit daw mabilis mag-on yung fan ng kanilang motor noong ginamit nila yung ECU na to. Tapos, habang nasa biyahe sila, hindi namamatay yung kanyang fan. So, tuloy-tuloy lang siya. So, ganun din naman yung experience ko dito. Kaya, i-share ko sa inyo kung ano yung ginawa ko. Ito yung pinaka maraming request na kung paano daw yun ayusin at ano daw ba yung pinaka the best na settings ng fan control natin. And so dito nakakonect na tong cellphone na to sa aking ECU. Yan. Ito yung pinaka default ng fan control natin. Sa fan on meron siyang 1.10 V. Hindi ko sure kung ano tong V na to. Volt ba o volumetric ba? Sabihin na lang natin volt. Correct nyo na lang ako kung mali ako kasi hindi naman ako expert sa ano na to. ECU na to. Na discover ko lang din naman tong way na to kung paano siya iayos. Ang kanyang fan off naman is 1.30. Ngayon, so based dun sa ano ko, pag-experiment ko, pag pumalo yan ng 1.10 V per volt, ang value ng water temperature ay magiging 92 degrees Celsius mga lods. Sinulat ko na kasi ginawa ko na to, inactual ko to, pero hindi ko na lang kinuhanan ng video para hindi matagal yung ating video. Ang 1.10 volt, ang equivalent niyan sa water temperature ng ano natin, coolant ay 92 degrees Celsius. Ayan yung kanyang equivalent. So pag palo ng 92 degrees Celsius dito sa water temperature ng ating coolant, doon na siya iikot yung fan natin. Kaya siya tinawag na fan on. So 1.10 volt at saka 92 degrees Celsius. Ayan yung kanyang value. Ngayon, dahil lang motor natin ay mainit talaga, hot engine yung ano natin, raider natin, palaging ano yan, mainit yan. Pero normal temperature lang yun ng running engine. So, pumapalo yan ng mga 90 degrees pataas, normal yon sa engine natin. Ang kadalasang nangyayari, hindi namamatay yung fan natin kasi nga 92 degrees Celsius yung fan on ng ating fan na naka-default mode sa ating ECU. So, pag nag-on na yun ng 92 degrees Celsius tapos nag-i-steady naman yung engine natin temperature ng 90, 92, 95 hanggang 98 degrees Celsius hanggang 100 degrees Celsius, normal pa rin yun. Kaya hindi namamatay yung fan natin kasi 1.30 yung kanyang fan off, 1.30 V. Na kahit anong gawin ko dito sa city, kahit na itakbo ko siya ng itakbo, hindi siya bumababa sa 90 degrees. So naka-on siya palagi, hindi siya nag-off hanggang sa patay mo na lang yung susi. So ito, ano ko lang to, estimated ko lang to na 80 degrees Celsius yung kanyang fan off. Basta around 80 degrees Celsius, hindi mo naman siya mapababa sa 80 degrees Celsius kasi nga ang temperature ng running engine 90 degrees pataas. So hindi mamamatay talaga yung fan pag nag-on na siya. Hanggang sa makarating ka na lang sa destination mo, tapos papatay mo na yung motor mo, saka lang mag-o-off. Makikita mo yan dito, pwede nyo gawin, pwede nyo experiment. Pag pumalo na ng 92 degrees Celsius ito, yung water temperature, mag-enable na yung fan natin. Fan status, magiging enable na yan. Tapos hindi na yan mamamatay hanggat di mo pinapatay yung susi mo kasi nga normal temperature na ng motor natin yun. Hindi na siya bumababa ng 90 degrees kapag umaandar yung motor. Lalong tataas pa yung temperature pagka naka-neutral yung motor mo or hindi umabante. Kahit pa itakbo mo yan, hindi na rin siya bababa ng 90 degrees kasi normal nga yun ng motor natin. Ngayon, ang ginawa ko, binawasan ko to. Mas mababa yung value na ito, mas mataas yung temperature na kailangan niya munang abutin bago mag-on yung fan. Ginawa ko yung 0.9. Tapos dito sa fan off ko, ginawa ko siyang ito. Sinulat ko na rin yan, 1.0 volt or kung ano man ibig sabihin ng V na yan. Tapos send natin. Ngayon, itong 0.9 volt, ang equivalent yan na degree Celsius ay 100 degree Celsius. Dito yan sa water temperature. Pumapalo yan ng 100 degree Celsius bago mag-on yung ating fan ng radiator. Ngayon, tapos normal pa rin naman yun kasi nga yung stock nga nating ECU ay pumapalo yun ng 105 degree Celsius bago mag-on yung kanyang fan. So ito, yung 0.9 volt ay papalo ng 100 degree Celsius bago mag-on yung fan. Tapos yung off naman niya, 1.0 mga lods. So ang equivalent niyan, 97 degrees Celsius. So, pagpalo niya ng 100 degrees Celsius yung on, mag-on yung fan niya. Tapos, habang tumatakbo ka, bababa agad yan ng wala pang 1 kilometro, mababa agad ng 3 degrees Celsius. So magiging 97 yan or 1.0 volt. Off na agad yung fan mo. Normal naman yon kasi ganun nga rin sa stock 105 degrees Celsius nga yun bago mag-on Tapos mamamatay siya ng mga 100 degree Celsius. Ito mas okay compare doon sa stock na settings, stock ECU kasi nga yun masyado nang mataas nga yun 105 degrees na yun bago mag-on. Ito 100 degrees lang mag-on na yung fan. Tapos 97 degrees Celsius mag-off na rin siya.
Mabilis lang lumamig yung coolant natin. Kapag nag-on na yung fan tapos tumatakbo ka pa, mabilis siyang lumamig. Bababa agad niyang ng 97 degrees pababa. So mag-off na yung fan natin. Sa settings na to, mas makakatipid pa tayo sa battery kasi nga, syempre, pag hindi namamatay yung fan, kumakain yan ng voltahe galing sa baterya. So mas magiging healthy pa yung battery natin dito sa settings na to. Or pwede nyong gawing, meron pa yan, ito, pwede nyong gawin tong settings na to, 0.9 volt din, 100 degrees Celsius yung on, tapos yung off niya is 1.05 volt or 95 degrees Celsius. 5 degrees Celsius yung kanyang pagitan bago mamatay. Ayun, so nasa inyo na lang yun kung mas gusto nyo to or ito. Sa akin kasi ito yung ginagamit ko ngayon. So, hindi siya mag-on agad. Kung nasa normal temperature lang yung engine natin, hindi siya mag-on agad. Tapos, pagka tumigil-tigil ka sa takbo, saka lang siya mag-on kasi marireach niya yung 100 degrees Celsius ng coolant temperature natin. Tapos, pag tumakbo ka ulit, mamamatay din siya agad. Mga ilang metro pa lang yung tinatakbo mo. Sabihin na natin, 500 meters. Basta medyo mabilis yung takbo mo. Mabilis siyang lumamig. Ayun, so sana nasagot yung madalas yung katanungan, no, mga lods. Ayan, gayahin nyo lang yan. Yung settings na yan, 0.9 B or 1.0 B or etong isa na to 0.9 B, 1.05 B. Yan, kahit alin dyan sa dalawa, okay lang. Ayun, so hindi ko na inactual sa inyo, hindi ko na pinandar yung motor kasi nga nagawa ko na rin naman na yan, na-experiment ko na yan. So eto, gagawin nyo na lang, itatype nyo na lang. Ayan, baka sabihin nyo hindi nakakonect ha, nakakonect yan. Dito nyo yung makikita sa digital I/O, punta kayo dyan, makikita nyo fan control, pindutin nyo fan control. Ayan na siya. Yan talaga yung pinaka settings ng sa akin, personal. So hindi mo na kailangang magpa-tune, magbayad para lang dito sa fan control ng ECU na to, NK Full Stand Next. Ayun, so sana nakatulong, no, sa mga subscriber natin dyan o followers na gumagamit din ng NK or EcoShop na Full Stand Next. Ayan, so ganun lang kadali i-set yung fan control natin. So ito yung pinaka sweet spot na settings ng fan control. Ayan, so ito lang naman yung video na to. Disclaimer lang mga lods ha, hindi ako official tuner ng ECU na to. Personal experience ko lang to at share ko lang sa inyo kung ano yung ginagamit kong fan control ng aking ECU. So sana nakatulong sa inyo mga lods, no? Ayan, so like, share, and subscribe naman mga lods. Pasuloy naman. So kung nakatulong sa inyo itong video na to. At hanggang dito na lang mga lods. So, rest it sa lahat.